oras nito, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, tinataas ka namin sa Espiritu at katotohanan. Niluluwalhati ka namin sa aming harapan, sa aming kaligitnaan, at inanyayahan ka namin, Panginoon, sa mga oras at sandaling ito, na minsan mo pa kaming linisin at patawarin sa lahat aming kakulangan, sa lahat ng aming mga kasalanan, upang sa ganun, Panginoon, Ikaw, Diyos, ang maitaas sa aming kaligitnaan. Buksan mo ang aming kaisipan, buksan mo ang aming mga mata, buksan mo, Panginoon, ang aming kalooban, upang sa ganun, Diyos, ang iyong salita ay aming buong mapakinabangan, at ang ikaw ang iyong salita, ang siya pong naming masunod sa pang-araw-araw naming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, alisin mo po ang lahat ng kapaguran, pinansyal, pisikal at spiritual, upang sa ganun, Panginoon, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan habang kami nabubuhay sa sanlibutan ito. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay po, ating pong manguhin ang ating salita ng Panginoon sa Matthew chapter 26. Ang talata po niya ay 40 hanggang 41. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ako kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ang iyon po ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen po ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, kapatid, sa mga oras na ito, ay i-focus mo ang iyong sarili. Amen? Nais nyo bang maging malapit sa Panginoon? Amen. Isa lang kailangan natin gawin, makinig. Sapagat ang ating pong tema ngayon ay napapanahon. Ang tema po natin ngayong gabi ay pinamagatan kong mapagtatagumpayan ang tukso. Amen po ba? Amen. Sabi mo tukso. Tukso. Di ba may tukso, may kanta na tukso, layuan mo ko. Tama? Pero literally ho, ang tukso hindi po lumalayo. Lumalapit po sa tao. Amen po ba? Amen. Okay, so sabi mo tukso. Tukso. Ang tukso saan galing? So ayan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Ang tukso, ito po ay pinanggagalingan ni Satanas. O ang tukso ay siya pong author. Siyang author ng tukso at ng kasalanan, si Satanas. Yung panahon na si Jesus ay nag-ayuno, 40 days, ang ating Panginoon. So makikita mo yan, itong panahon ito kasing Matthew chapter 26, ito po ay ginawa ni Jesus para kumarap, haharap pa lang. Okay? Itong Matthew chapter 26 verse 40, so ibig sabihin, alam na niya ang mangyayari. Alam na niya mangyayari sa kanya, kaya siya'y nagpe-pray. Ibig sabihin na, literally, siya po'y nananalangin. Subalit yung siya nananalangin, nadatnan po niya ang kanyang mga alagad, tulog. Imagine mo, literal, sinabi ni Jesus yan, hindi po ba kayo makapagpuyat sa akin kahit isang oras man lang? Imagine mo, kasama nila si Jesus, pero tinulugan nila si Jesus yung panahon na si Jesus na inananalangin. Amen po ba? Amen. Now, tingnan po natin, sabi mo, tukso. Tukso. Ano nga ba ang mga pamaraan ni Satanas? Kung paano niya tinukso ang ating Panginoon. Makikita po yan natin sa Matthew chapter 4, verse 1. Matthew chapter 4, verse 1, makikita po natin yan. Kung paano niya, anong mga pamaraan. So, be careful sa inyong pakikinig para alam po ninyo kung ano po ang inyo pong gagawin pag dumaan po kayo rito. Dito sa Matthew chapter 4, verse 1, sinabi dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Ibig sabihin, ang ginawa ng dyablo, si Jesus ay dinala. Pag binasa mo yan, Matthew chapter 4, makikita mo yan. Now, isa-isahin natin yon. Anong pamaraan ng dyablo para tuksuhin ang ating Panginoon? Yung panahon na yon, 40 days. Ang ating Panginoon ay nag-ayuno. So, 40 days, hindi ka kakain, ibig sabihin, ramdam mo ang gutom. Ramdam mo ang gutom. At yung panahon na yung tinukso ang ating Panginoon ng dyablo, imagine mo, sabi ko nga habang ako'y nag-aaral, nagbibiro ba si Satanas? Dahil yung panahon na yon,
ang sabi ni Satanas sa ating Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Imagine mo. Kaya nga sabi habang ako nag-aaral, hindi ba kilala ni Satanas ang Diyos? Imagine mo, ang Diyos ay inutusan niya, ininsulto niya, at ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Subalit, anong sabi ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, sabi ni Jesus, kundi sa bawat namumutawi sa bibig ng Diyos. Inintroduce niya, pero kinontra niya. Tinukso ang ating Panginoon, ininsulto ang ating Panginoon, pero hindi pinatulan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, in-entertain niya, kinontra niya. Anong pangontra ni Jesus? Ang sabi niya, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat namumutawi sa bibig ng Diyos. Imagine mo, inutusan siya. Means, kaibigan, makinig kayo, talakayin natin muna ang ginawa ni Satanas sa Panginoon. Inutusan ang ating Panginoon ng mali. Hindi din sumunod ang Diyos. Hindi ba nakontento si Satanas? Hindi ba siya nakontento? Anong ginawa ni Satanas? Sabi niya sa verse 6, ang sabi niya, magpatihulog ka. Sapagkat alalayan ka ng mga anghel mo, sabi. So, anong ginawa ni Satanas sa ating Panginoon? Niling lang. Tatandaan mo, ang demonyo ay manlingling lang. Niling lang ang ating Panginoon. Imagine mo, sabi ni Satanas sa ating Panginoon, magpatihulog ka. Total, may aalalay naman sa iyo. At ang sabi ng Diablo sa ating Panginoon, ni Satanas sa ating Panginoon, alalayan ka ng mga anghel. Kahit magpatihulog ka, may aalalay sa iyo. Anghel. So anong ginawa ni Satanas? Niling lang ang Panginoon. Hindi pa siya nagtagumpay doon. Ang sabi ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Anong ibig sabihin? Yung pangatlo, binalaan na siya. Huwag mong subukin. Tatandaan mo, una, na-encounter ni Jesus kay Satanas, siya ay inutusan ng mali. Okay, pangalawa, niling lang siya ni Satanas. Imagine mo, sabi niya, magpatahulog ka. That is panliling lang. Kasi sinabi niya, mayroong sasalo sa'yo. Anghel pa ang binanggit ni Satanas. May sasalo. Then pangatlo, ang pangatlong ginawa ng Panginoon, binalaan siya. Ang sabi niya, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Hindi pa rin tumigil si Satanas. Ang ginawa ni Satanas, dinala ang Panginoon sa taluktok ng bundok at ipinakita niya. Ang sabi niya, ibibigay ko ito lahat sa iyo. Ang sabi ni Satanas, pagsambahin mo ako. Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat ito. Pagsambahin mo ako. Alam mong ginawa ni Jesus? Pinalaya si Satanas. Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, lumayas ka, Satanas. Kasi hindi siya tumigil eh. Nag-utos siya ng mali, nandiling lang siya, binalaan siya, hindi siya nakinig. Ang ginawa ng Panginoon, pinalayas si Satanas sa harapan niya. Now, kung si Jesus ay tinukso bilang anak ng Diyos, ang tao kaya hindi tutuksohin ni Satanas? No. Nagkakamali ka. Malimit, tinutukso. Ang tanong, mapagtagumpayan kaya natin tukso, mapagtagumpayan. Paano? Anong dahilan? Ito. So, yung pangalawa, ito na tayo na. Ang laman. Una, ang nanukso, ang pinaka-author ng kasalanan, ang manunukso ay si Satanas. Ngayon, ngayong panahon ito, anong iyong kakaharapin? Laman. Amen po ba? Amen. Okay. So, pansinin mo, Santiago chapter 1 verse 14. Sabi dito, natutukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Okay, ulitin ko ha.
Santiago chapter 1 verse 14, natutokso ang tao kapag siya ay naakit. Ibig sabihin, naakit means ginusto, nagustuhan. Ibig sabihin, ang isang tao, hindi niya pwedeng lampasan ang tukso pag naakit na ang kanyang laman. Ibig sabihin, nagkakaroon na sa interes. Sabi ni Santiago chapter 1 verse 14, natutokso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ibig sabihin, saan nadadali ng demonyo ang tao? Sa mata. Sa mata. Papaano? Tulad yung sinasabi ko mga nakaraan. Papaano madadali ang babae? Papaano? Pag nakakita siya ng machong lalaki at gwapong lalaki. Papaano madadali ang lalaki? Pag nakakita siya ng magandang babae at sexy. Oo. Amen. Alam mo kapatid, yung salitang sexy, panliling lang po yun. Oo. Panliling lang po yun. Now, dito, yung pag naakit means yung mata mo. Ano yung nagugustuhan mo? Pag nagustuhan mo sa mata mo, kaaya-aya sa paningin mo, then matatangay ka, sabi ni Santiago chapter 1 verse 4, sa sarili mong pagnanasa. Amen? Amen. Kayo mga bata-bata pa, makinig kayo. Mabuti. Kasi i-discuss ko ngayon, papaano. Halimbawa, yung mata napakasensitibo. Balikan natin yung mata mamaya. 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, at ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmumulan sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, isa-isahin natin yon. Okay, isa-isahin natin yung aral para maintindihan nyo, maintindihan ng lahat. Una, ang ating mata, ang laman, ang pagnanasa ng laman. Laman means sex. Amen? Ang sex ay decoration sa mag-asawa. Ang sex ay decoration sa mag-asawa yan. Pero pansinin mo, kahit na hindi mag-asawa, gumagawa na nito. Ibig sabihin, that is sin, kasalanan. Okay. So, pangalawa, yung pagnanasa, yung masamang pita ng mata. Amen? May mga tao, hindi pa sila doon sa punto, pero buo na sa kanilang mata. Babae, lalaki, gumagawa yun. At walang exemption doon. Ang exemption lamang doon ay bata. Mata. Sabi mo mata. Sa tingin mo, ano ang pinakamarumi sa tao? Mata. Amen? Alam mo, kasi naka-YouTube lang ito eh. Hindi ko matalakay ng diretsuhan na words eh. Pero kung hindi ito naka-FB at hindi naka-live ito at hindi ito naka-YouTube, tatalakayin ko ito ng diretsuhan. Ang mata, ang pinagmumulan ng lahat ng kasalanan ng tao. Kasi doon nagsisimula ang pagnanasa, yung nakikita niya. Mata, ang pinakamadumi sa tao. At pangalawa, yung isip. Kasi kung ano nakikita ng mata, siya yung nilalarawan sa isip. At kung ano yung nilalarawan ng isip, siya yung nilalaro ng isip. At doon nagsisimula ang pagkadapa ng tao. Simple lang, tukso. Then pangatlo, ang kapalaluan sa buhay. Ano yung kapalaluan sa buhay? May mga tao na hindi naman talaga mayaman, nagpiling mayaman. Ang tawag yan kayabangan. May mga tao na hindi naman talaga marunong, pero nagmamarunong. Ang tawag doon ay kapalaluan. Ang tawag dyan ang kapaluluan ng buhay. Kapalaluan ng buhay. Ibig sabihin, ang kapalaluan sa buhay, ano lang yan, simple lang yan eh. Yung mga taong hindi naman talaga magaling, nagmamagaling. Ibig sabihin, ayaw magpatalo. In short,
na salita, hindi ka naman talaga kagwapuhan, pero ang pili mo gwapo. Ang tawag dyan ay kapalaluan, kayabangan yan. That is kasalanan, no? That is, ano yan tukso, no? Then, pang-apat, ito ang pinaka-sensitive. Ito ang ginagamit, malimit ni Satanas. Panunokso. Ginagamit ito ang pera para manukso, manuhol. Bumibili ng mga madaling araw, yun nagtatrabaho. Ibig sabihin, Magdalena. Karamihan sa pera ngayon ang tao ay gusto nilang magkamal ng salapi. Gusto lahat, gustong maraming silang pera. Saan mo gagamitin ang pera? Baka dahil sa pera, dyan ka pa magkakasala. Now, tingnan mo ito'y babala sa mga gustong yumaman. No? Sa gustong naghahangad yumaman, sa mga nakikinig. Okay? Talakayin natin, bibigyan natin ng oras yung pera. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal. Okay? Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso. Amen? Ano ibig sabihin? Ang paghangad ng pera ng sobra sa capacity mo. Halimbawa, example, minimum wage ka, gusto mong yumaman. At hindi mo magawang yumaman, so siyempre gagawa ka ng kalokohan. Ang tawag yan is kasalanan. Kasalanan po yun. Okay? So maraming tao natutukso pagdating sa pera. Kasi ang weakness kasi ng tao, ulitin ko po, 3 yan Pag lalaki, pwede siyang weakness niya babae. Pag babae, weakness niya lalaki. Kung hindi niya weakness ang laman, in short, kung hindi niya weakness ang laman, pwedeng weakness niya ang pera. At pag hindi man niya weakness ang pera, weakness niya ang kayabangan. So, ibig sabihin, ang tao na buhay sa mundong ito, puno-puno ng tukso. Amen po ba? Amen. Okay, so, ang pang-apat, ang pera ang pinakamabigat ito. Kasi ang pera kasi, ugat siya ng kasalanan. Ugat ito na, ang pera, pag may pera ka, hindi mo na kailang ibabalandra. Malalaman kasi ng mga tao, pag edukadong tao ka, malalaman mo kung ang tao ba ito mapera. Kasi tatandaan niyo ito, hindi basihan kung maranya ang buhay mo. Maganda ang kasuotan mo. Hindi basihan niya na mapera ka. At hindi rin basihan kung hindi maganda kasuotan mo, mahirap ka. Hindi po ganun ang basihan ng Biblia. May mga mayaman, piling mahirap. At may mga mahirap naman, piling mayaman. Ang tawag yon, yung taong mahirap, nagpiling mayaman, yun ang problema doon. Ibig sabihin, kapalaluan ng buhay. Amen po ba? Amen. Ang pera ho ay sensitive. Pwede kasi pag may pera ka, pwede ka magpakasama sa panahon ngayon. Amen? Amen. Pwede. Halimbawa, may pera ka, mayroon ka lang sa social media. No? May mga tao na nabubuhay na lang sa social media. Ang nakakalungkot na, alam mo kaibigan, diretsyon ko na kayo, nakakalungkot na may mga tao na naguhubad sa social media para magkapera na. Yun ang pinakamamalungkot sa buhay ng isang tao. Dapat sana kumpleto ka ng kamay, kumpleto ka ng paa, kumpleto ka ng hindi ka man disabled, huwag mong hangarin ang perang panandalian. Kasi pag perang panandalian ang iyong hangarin, papasok ka doon sa buhay na kasalanan. At ang tandaan nyo ito, ang sabi sa Kawikaan, ang perang hindi pinagpaguran kung mawala kasing bilis ng ulan. Amen? Kasi pag ang pera ay hindi mo pinagpaguran, wala kang control sa paggastos. Iba kasi yung perang pinaghirapan mo, na pinapasukan mo, ginigisingan mo magdamag, nagtatrabaho ka magdamag, at nagtatrabaho ka ng araw, at nagtatrabaho ka ng sobra sa araw, ibig sabihin,
lahat ng kayamanan mo ay iingatan mo yon. So tatandaan mo kaibigan, pag pera, ito po yung unang pamaraan. Ang kagandahan, ginagamit ni Satanas yan para manukso tayo ng mga lalaki. Ang kagwapuan, ginagamit ni Satanas yan para manukso tayo ng babae. At ang pera ay ginagamit ni Satanas yan para bilhin natin ang isang tao. Pera. Ibig sabihin, pera ang kailangan ng tao, pero pera din ang nagpapakasama sa tao. Okay? So, ako na mismo sabi ko nga sa inyo, huwag mong hangarin magkamal ng salapi. Kung destiny mo talagang yumaman, kahit anong iyong pagdadaanan, darating yon sa tamang panahon. Dahil kung hindi mo, mas pipiliin mo ang pera, mas malalagay ka sa alanganin. Dalawa kasi yan eh. Kung ikaw manampalataya, malalagay yung alanganin yung panampalataya mo. At kung ikaw naman ay negosyante, malalagay din ang pangalan mo bilang negosyante. Kasi ang pera nandyan, ugat ng kasamaan. Ang pera, ugat ng kasalanan. So ang dulo yan, ikaw rin ang madadali dyan. Amen po ba? Amen. Okay, so ang tao, balikan natin ang Santiago chapter 1, verse 14. Ang tao na tutukso. Okay? Nagsisimula yan, ulitin ko. At pag mayroon kang katabi na nambubola, lumayo ka dyan. At kung mayroon kang katabi, manliling lang, lumayo ka dyan. Sigurado, madadali ka dyan. Alam mo ba yung panliling lang? Simpleng panliling lang ng tao sa kapwa-tao? Pag sinabi sa'yo na maganda ka, pero ang totoo naman talaga, wala naman nagsabing maganda kundi siya lang. Ibig sabihin, treat ka na niya. Target ka na ni Satanas. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ang tao, mas gusto niyang bulahan, nambobola. Alam mo yung taong nambobola, ay kampon po yan ni Satanas. Pag naniling lang, kampon po rin ni Satanas. So mag-iingat kayo sa mga, yung mga pakindat-kindat ng isang lalaki o ng isang babae, kasi po yun ay ginagamit ni Satanas yan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, so apat, ulitin ko pangalawa, ang pinanggagalingan ng tukso, ang laman. Ang pangatlo, ang pangatlo, yung masamang kasama. O, tingnan mo yung kasama mo. Hindi ba yan masama? Amen? Ano yung masamang kasama? Pangatlo, paano natutukso? Ang pinagmumulan ng tukso, masamang kasama. Halimbawa yung kasama mo. Okay? Ano yung pinagmumulan ng kasama? Pag sinabi niya, inom muna tayo. Yan. Pumasok na si Satanas sa kanya. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi napalingon ako sa likod kasi nagtawanan sila, nagkikindatan sila. Amen po ba? Amen. Oo. Malimit yung kasama, tingnan mo yung kasama mo. Baka mamaya yung kasama mo ay hindi ka mapabuti yan. Amen? Baka mapapasama tayo dyan. Pastor, ano ba itong Bible study nito? Harapan po talaga. Kasi kasama po yan sa mga pinagmumulan. Kawikaan chapter 1 verse 10. Tingnan nyo. Kawikaan chapter 1 verse 10. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Alam mo ba kaibigan, bato-bato sa langit? Saan nagsisimula yan? Sa barkada. Lalo pag yung barkada magaling mang-uto, pakisama lang. Yan sa pakikisama mo, sa dulo, ikaw mag-isang umiyak dyan. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, Kawikaan chapter 1 verse 10, aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Ano yung akitin? Okay, 1. Example, makikita kang maganda sa paningin mo. Amen? Ano yung makita mo? Halimbawa,
hindi ka pala inom, pero ang kasama mo ay manginginom. Sa tingin mo, malayo ka na dalawang buwan, manginginom ka na rin. Kasi nasa kasama mo yan eh. Halimbawa, ang kasama mo ay chismosa. 1 month, chismosa ka na rin. Kasi nasa kasama yan eh. Halimbawa, ang kasama mo lakotsera. 1 month, lakotsera ka na rin. Okay? Halimbawa, ang kasama mo gastadora. Pagdating ng 1 buwan, gastadora ka naman din. Kasi habang kasama mo siya bili ng bili, maiinggit ka sa kanyang binili. Kaya yung tinago-tago, bili ka ng bili na rin. Kaya pag nagsama na ka, after 3 months, nagsama na kayo, nganga na kayong dalawa. Nganga na kayo. Agree yan yung dalawa eh. Yung dalawa sa harap. Kasi ang mga kasama yan, ay talagang mga kasama. Mga may tama na kasama. Alam mo ba yung kasama na may tama? Walang ginagawang mabuti yan, puro tama. Amen? Halimbawa, ang kasama mo ay tamad. 1 buwan, magiging tamad ka na rin. Kasi makikita mo sila, patihaya-tihaya lang, papapay-pay lang. Kasi ito ang realidad din. Ito yung kinatuklasan eh. Napakadaling akayin ang tao papunta sa kasamaan. Pero ang hirap akayin ang tao papunta sa kabutihan. Amen? Sample na lang. Magyaya ka, sasabihin mo na, ay, attend tayo ng Bible study. Sasabihin nila, maglalaba ako, tsaka dali kasi tatawag yung ang daming dahilan. Amen? Kasi ang alam ng karamihan, alam ng tao, pag nag-Bible study, walang pakinabang. Which is walang pakinabang, literal. Pero spiritual, may pakinabang. Kasi ang Diyos doon, ang kumikilos sa ating kaligitnaan. Amen. Amen po ba? Amen. Okay, sabi mo kasama. Kasama. Pag hindi ka lumayo sa akin, Hindi ka lumayo sa akin. ako ang lalayas. Ako ang lalaya. Kaya tingnan mo yung kasama mo, baka influencer mo yan ng katamaran. Amen? Alam mo, pag ikaw ang sasama sa akin, ma-influensyahan ka ng sipag ko. At yung pagiging makadiyos ko, at pagiging kuripot ko. Amen? Ang dami na, nagingitian na sa likod eh. Kayo mga nanonood sa live nito, antayin nyo, iikot ko ang kamera. Ang dami nila dito. Amen? Okay, so, kasama, sa mga kasama. Kasama. So, pag ang kasama mo makasanlibutan, ikaw Kristiyano, delikado. Kasi sa totoo lang, hindi ko ikahiya yon. Meron kasi akong barkada hindi ko, I think, kung patay na siya, hindi ko alam eh. Kasi ang balita, patay na siya. Imagine mo, pastor na ako, yung siya naging barkada ko, nakapasok ko ng beer house 2 beses. Totoo yan. Siyempre, pakisama, hindi ako nag-inom, hindi ako nag-shot kahit isang shot. Okay? Tapos sinabihan ako ng isang alam mo niyo na kung sinong katabi pag nasa loob ka ng beer house. Okay, so yung paa niya, parang sundot niya sa likod, sa harapan ko ng paa ko rin. Ang sabi ko, ano ba talaga ang gusto mo? So nabuisit ako doon sa beer house. Okay? So pagka-buisit ko, nagalit ako sa kanya. Sabi niya, yung kasama mo nagbigay 500. Bakit ikaw hindi ka magbigay 500? Hindi ko naman siya ka-table. Siya lamang umupo doon sa harapan ko. Hindi ko naman siya ka-table. So, sa madaling salita, nagtagumpay ako doon. Walang nangyari, walang hawakan ng kamay, wala. Okay. Sa next, niyaya naman niya ako. So, sumama naman ako ulit. Then, isa naman ang napapagalitan ko doon. Kasi yung nagpakanta ako ng isang sa loob ng beer house, sabi ko, hindi ko ikakahiya ito na sasabihin. Then, totoo ito nangyari. Okay, so yung pinakanta ko yung Sometimes When We Touch. Paborito ko kasi yung kanta na yun. Then, yung after kumanta nila banda, so binigyan ko siya ng 2,000. O nakita, 2,000 yung sa harapan ko. Sabi niya, ang daya mo, sila kumanta lang, binigyan mo 2,000, pero ako katabi mo, hindi mo ako binigyan. O binigyan ko siya 1,000. Sabi ko sa aking kasama, kaibigan, alis na tayo.
Personal ko yun. Alam naman mga lalaki yan sa harapan ko. Amen? Amen. Alam ko yan. Yung mga tumatawa-tawang lalaki yan, alam nila yan. Pag once pumasok ka sa bahay na yun, sigurado ma-escort ka, ma-escort. Oo. Pa-escort doon, yung um-escort doon sa loob ng, ano na yon, yung kutap-kutitap na yon, no? Papunta din yung ano, papuntang impyerno, hindi papuntang langit. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya muna ngayon, very sensitive ako. Makipagkaibigan ako na makasanlibutan, pero never ako magpapadikta. Alam mo ba yung mga taong makasanlibutan? Mahilig yan mag-inom. Amen? Amen. Mahilig gumala. Yun ang makasanlibutan. Tapos mahilig siya sa mga kasiyahan. Kasi ang mga makasanlibutan, pag nalungkot yan, ang pangatwiran kasi ng mga taong makasanlibutan, basic. Sabi nila, malungkot na nga sa bahay. Alam nga naman, hindi pa tayo maglibang. Di ba? Mga pangatwiran na balang-balang, wala sa araw. Alam mo kaibigan, habang kumikita, dapat nag-iipon ka para hindi ka datna ng kahirapan. Amen? Huwag yung waldas ng waldas. Amen po ba? Amen. Okay, so, tinan mo yung katabi mo, magiging sensitive ka. Oo. Sasabihin mo, pag inutusan mo ko ng mali, maghihiwalay tayo. Amen? Amen. Ha? Amen po ba? Amen. Maraming tawanan sila, oh. Di ba? Nag-aaway mamaya, mag-aaway yan sila. Amen? Amen. So, para hindi ka ma-araw-araw o hindi ka ma-araw-araw masadlak sa anumang sitwasyon, mamili ka ng kasama. Amen po ba? Amen. Yung ka-teammates ko, hindi maka-influensya sa akin. Titiyakin ko. Hindi na maka-influensya ng kalokohan. Amen po ba? Amen. Okay, so una, ang pinanggalingan ng tukso si Satanas. So, paano matutokso ang tao sa pamagitan ng laman? Okay, yung laman mo, mga edad mo ay nagsisimula 10 years old, no? Pagdating ng 50, ano yan eh, ang mga edad 50, 40, ano yan, malikot ang isip. Malikot. Oo. Lalo na pagdating ng 60, napakalikot na talaga ng isip. Kasi ang 40, ang 50 kasi pwede pa makapag-asawa. Ang 60, hindi bira na makapag-asawa, kaya hanggang likot na ng kanyang kaisipan. Oo. Kung hindi niya naintindihan, mamaya pagkatapos ng live, magtanong kayo sa akin. Ano yung isip na yun pagdating ng 60? Di ba naalala nyo yung bumila ko ng gulong? So may isang lalaki. Kinumusta ko kasi concern ako sa pagtanda. O, sa pagtanda ko, pagdating ng senior citizen, concern ako doon. Ano kaya ang aking kaharapin pagdating ko ng 60? So tinanong ko yung lalaki, Tay, anong pakiramdam ng 60? Sabi niya, malakas pa. Tapos may dinugtong siya. Kaya pa mag-isa. Sabi ko, ang tinanong ko katawan. Ang yan ang sinishare yung pagkalalaki. Sabi ko, okay itong lalaki nito eh. 60 na nga, mayabang pa. Amen? Tanggapin mo na kaibigan, pag 60 ka na, senior ka na, babae, lalaki, wala na. Amen? Huwag na maging mayabang. Pag 60, wala na. Amen? Pero wala nang lakas, pero napakalakas yung isip ng mga 60. Hayaan mo, pag may dumating 60 dito, mga senior citizen, tatanungin natin. Hindi pa ako 60. 50 pa lang ako eh. Amen po ba? Okay. Pangatlo, pang-apat, yung mga kaibigang Kristiyano. Kanina, ang pang-apat na pinanggagalingan ng tukso, mga kaibigang Kristiyano. Okay, next slide please. Matthew chapter 16 verse 22. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanman, hindi iyan mangyayari sa inyo. Sabi ni Pedro sa Panginoon, Panginoon, sa ibang translation,
Huwag ka nang tumuloy. Imagine mo, si Pedro yon, sinabihan niya ang Panginoon, huwag ka nang tumuloy. Sa ibang translation. Ano ibig sabihin? Kaya nga sinabihan siya ng Panginoon, ng ating Panginoon si Pedro, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Hindi si Pedro ang kanyang kinausap, si Satanas. Kasi yung panahon na yon, si Pedro ay pinasukan ni Satanas. Anong palatandaan sa isang tao pumasok si Satanas? Ang palatandaan ng sa taong pinasukan ni Satanas, pag nag-iiba na ang kanyang ugali. Nag-iiba na ang takbo ng kanyang isip. Di ba? Minsan, ma-encounter nyo yan. Halimbawa, matino si Ruel. Tapos ilang araw, hindi matino si Ruel. Masasabi nyo yan, ano nangyari kay Sir? Kasi may pumasok si Satanas. Amen po ba? Amen. Kailan yun, kailan sinaniban ni Satanas ang babae? Kailan? Sa panahon ng kahirapan. Pansinin mo yung mga babae pag mga hirap ang buhay, no? Ano siya eh, pwede siya self-stock siya sa kusina. No? Habang siya naghuhugas ng plato, ang dami niyang daldal. Amen po ba? Napansin niyo ba yon pag wala kayong pera? Napansin ba niyo ang dami niyong rat-rat? Amen po ba? Opo. Habang nagluluto, habang nagkukusot, no? Siyempre, yung damit ng asawa mo, lalo pag mekaniko yan, ay wala talagang damit ng mekaniko na malinis. Lahat ng damit ng mekaniko ay madumi. Pag walang pera yung asawa mong mekaniko, ang dami mo lang sinasabi tungkol sa damit. Keso sobrang dumi, keso bat-bat ang dumi. Alam mo naman ang trabaho ng asawa mong mekaniko. Kargador, alam mo mayroon bang damit ang isang kargador na malinis? Maniwala ako pag yung nag-opisina at pasto, ang damit yung malinis. Kasi hindi nagbubuhat. Kaya pag ang asawa mo ay sinaniba ng demonyo o sinaniba, ang daming reklamo yan. Di ba? Lalo ngayon December naman, di ba December, sabi ko regaluhan nyo yung inyong asawa at saka ang inyong girlfriend. So may presyo ngayon mga lalaki dito. Nag-aantay mga girlfriend nyo, nag-aantay yan. Naniwala kayo sa akin. Kaya ngayon pala, pag-ipunan nyo na. Pag-ipunan nyo na 100 pesos a day. Amen po ba? Maniwala kayo, sisigilin kayo dyan. Amen po ba? Amen. Minsan ang mga turo ko, pahamak. Pahamak pagdating sa'yo. Pero pakinabang sa regaluhan mo. Kasi yung regaluhan mo asawa mo, ay magiging masaya siya. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng may bumubulong, yan ang gusto kong aral ni Pastor. Pabor na pabor sa babae. Magantay ka rin. Kasi tatamaan ka rin dito. Amen po ba? Amen. Okay, so minsan ang mga kasamang Kristiyano hadlang din yan. Halimbawa, may tawag ka, katulad yung isa, sabi ko, pagbutihin mo. Kasi may tawag kang pagiging pastor. Sabi ko, pagbutihin mo. Makinig kang mabuti, magsipag kang mag-search, kasi may tawag kang pastor. Ang iba yan, sasabihin naman ng mga kasama nila, huwag ka na magpastor, maniwala ka sa akin, magugutuwan ka pag magpastor ka. Hindi po totoo yun. Usually, pag nagpastor ka, ay pinakamataas na antas ng tawag ng Diyos. Tatandaan mo, ang presidente ng Pilipinas, 6 years ang terms niya. Pero ang pagpapastor hanggang kamatayan yun. Walang walang withdrawal. Kaya ang taas ng calling ng pagpapastor. Pero, hindi ko sinasabing masarap magpastor. Pero masarap maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Sasabihin mo, kapatid, maglingkod ka sa Lord. Maglingkod ka sa Lord. Okay, so, alimbawa, tayo pag may Kristiyano, minsan may biruan yan. Mga Kristiyano, nagbibiro din yan ng pabalang-balang.
Amen po ba? Amen. Ako kasi, pag nasanay na ako, pag nagbiro na, sa tingin ko palabas na ng aking paniniwala, ang strategy ko, patitigilin or iiwanan ko. Aalis ako pusa. Okay, paano natin mapagtagumpayan ang tukso? Paano? Okay? Taas nga dito yung tinukso siya. Taas ang kamay kung mayroong lumampas ba dito. Taas ang kamay. Yung tinukso ka sa babae, tinukso ka sa pera. No? sabi ng sa harapan ko, nagtatapikan sila. Anong nangyari? Nag-aaral lang tayo. Huwag kayong maging guilty. Kung guilty man kayo, siguro ang gawin lang ninyo, mag-pray kayo na lumampas kayo ng tuluyan. Okay. Matthew, paano natin mapagtagumpay ng tukso? Matthew chapter 26 verse 41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So ang espiritu ng Panginoon ay malakas po yun. Subalit yung ating katawan ay mahina. Amen? Amen. Amen po ba mahina ito eh? Amen. Halimbawa, saan mahina ang laman ng tao? Ha? Di ba? Ano yan eh? Pag sinabing mahina, kapatid, sa lahat ng karangyaan, halimbawa ang babae, mahina yan pag ang kapitbahay niya, pag umunlad, maganda ang buhay. Kaya minsan, kawawa yung babae. Magsabi niya, kawawa kayo minsan ang kapitbahay mo. Sabi niya, mabuti ka pa. Mabait yung asawa mo, sipag yung asawa mo. Mayroon kasi insecurity. Kaya minsan, nagkakahabulan sila magkapitbahay. Ganon. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga mahina. Mahina. Dapat alam nyo kung anong weakness nyo eh. Tama? So kung ang weakness mo ay lalaki, sumakulong ka ng kwarto para hindi ka makakita ng lalaki. Kung ang weakness mo ay babae, magkulong ka din ng kwarto para hindi ka makakita ng babae. Eh paano kung hindi ka mayaman? Sino mong papakain sa'yo? Amen? Amen. Eh kung weakness mo din ay pera, huwag kang kumabay sa mga maraming pera. Kasi magkaroon ka ng insecurity. O unless naman, gayahin mo yung may pera. Para may pattern. Tama, correct? Tama. Oo. Amen po ba? Amen. Okay, so para malalampasan natin ang lahat ng tukso, huwag tayong bumitaw ng prayer. Manalangin. Okay, sabi nito sa Efeso chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Alam mo ba yung salitang manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon? Oras-oras, minuto, araw-araw, gabi-gabi, basta araw-gabi, magpe-pray ka, bawat oras. Halimbawa, katulad kahapon, no? So, kahapon, sinadya ko talagang hindi tayo mag-live kasi may bagyo parating. Okay. So, habang ako nagtatrabaho, so, nakipag-usap ako sa topic ko. Nakipag-usap ako, tahimik ako, so tinitingnan ko ano yung mga paano mapagtagumpayan, no? Alam mo ang tukso, madali mapagtagumpayan. 1, prayer. 2, yung salitang huwag mong pansinin, hindi. Mali. Distract mo. Simple lang. Gusto nyo magtagumpay, taas ang kamay. Okay, halimbawa, pag babae kayo, pag sinabi ng isang lalaki, ang ganda mo, sabihin mo diretso, may gusto ka? Ganun lang. Kasimple. Distract yun eh. Ibig sabihin, dinistract mo na siya. So, yung lalaki ngayon o babae, pag mayroong demonyo yun, lumabas yun. Okay, ay paano ngayon kung pag sinabi sa'yo, ang ganda mo, ay talaga, tapos sabay din sabi sa'yo, ikaw nga ang gwapo mo. Tapos. Tapos, nag-create na yon. Pag sinabi ng babae o ng lalaki, ang ganda mo, tapos sasabihin naman ng mong babae, ang gwapo mo, ang sunod yun, ano? Ito na, anong number mo? Di tapos. Balikan natin Santiago chapter 1. Okay. Tingnan nyo ang Santiago chapter 1 para maintindihan po ninyo. Natutukso ang tao kapag siya ay naakit
Ibig sabihin, pag tumingin ka, makikita mo kasi ang isang mukha ng isang tao. Kung ang weakness mo ay laman, hindi talagang madadali ka. Di ba may mga tao picture lang, umahanga na sila. Sa totoo lang, hindi naman sa pagyayabang, ang weakness ko pag binastos mo ako. Pag binastos mo ako, talagang madaling uminit ulo ko dyan. Pag inutusan kita, hindi ka sumunod, yun, madaling uminit ang ulo ko dyan. Amen? Yun ang weakness ko. Hindi ko weakness pera, hindi ko weakness babae, hindi ko weakness kayabangan. Ang weakness ko, pag hindi ka na rumerespeto. That is weakness ko yan. Ibig sabihin, pag may utos, hindi mo ginagawa, ano yun eh, lagi yung sinasabi, huwag natin mag-usap para walang gulo. Amen po ba? Amen. Okay, inaanto ka. Okay, so hindi ka naman nakikita ng camera. Okay, so Efeso chapter 6 verse 18, balikan natin, Efeso chapter 6 verse 18. Anong pangontra ng tukso? Para hindi managang tukso, magiging prayerful. Bawat umaga, bawat oras, bawat sandali. Saan ka mapunta? Prayer. Amen? Kasi kung ikaw ay nagiging prayerful man o woman, so malalampasan mo talaga ang lahat ng tukso. Kasi ang pagiging maka-Diyos, siya yung dahilan kung bakit tayo nagtatagumpay. Ako na mismo magsasabi, sa dami ng tukso na pinagdaanan ko, hindi biro. Ako na mismo magsasabi. Pero alam mo, ang simple ang gagawin ko. Pag babae, pinaprank ako agad. May gusto ka? Pinaprank ako agad. Okay? Kasi pag nagulat yung babae, lumabas yun si Satanas. Amen? Amen. May mga tukso kasi ng pasimple. Anong tuksong pasimple? Pakindat-kindat. Okay? Ano ba makasalubong? Ganun. Tapos pag kumindat yung isa, kinindatan mo din, ibig sabihin gusto mo siyang kaibigan. So mag-aabangan na yan sa daraanan. Okay? So, kaya nga pag pinansin mo ang aral na ito, simple pero realidad nangyayari. Amen? Amen. At ayaw ko din makipagkumarihan. Ayaw ko magkunya ko ng kumparet kumare. Amen? Amen. Kasi pag magkalapit si Mare at si Pare, tama? Nagkayarihan si Mare at si Pare. Tatandaan mo, walang mangyayaring yarian kung hindi sila close. Amen po ma? Amen. So anong dapat gawin? Efeso chapter 6 verse 28, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabi ni Paul sa taga-Efeso, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, kaibigan, kahit saan ka. Katulad yung pag nag-drive ako ng truck, mas nagpe-pray ako. Ang prayer ko, Lord, huwag mo akong pawalan ng preno, huwag mo akong tulutan, makabangga, o makasagasa ng tao. Kaya pag ako nag-drive ng truck, nagpe-pray talaga. Ayaw kong maingay yung katabi ko. Ayaw kong nag-uusap sila. Ayaw kong may sound sila unless kung maka-Diyos ang sound nila. Kasi nagpe-pray ako. Amen po ba? Bakit? Pwede kasi anumang oras pwedeng pasukan ka ni Satanas. Tatandaan mo yan, as a man, as a human being, pwedeng pumasok si Satanas. Wala siyang pinipiling lugar. Ang demonyo ay pumapasok sa tao. So pag pumasok siya sa tao, ikukuman ka niyan. Pag ang demonyo na nagkukuman sa tao, kawawa ka dyan. Amen po ba? Amen. Okay. So, sino-sino ang mananagumpay? Sino-sino ang magtatagumpay? Ito yon. John chapter 1 verse 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Pansinin niyo. Kung gusto niyo magtagumpay sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng tukso, then dapat kayo ay magiging anak ng Diyos. Ibig sabihin, papasok ko kayo sa pagiging Kristiyano.
piliin nyo si Kristo kaysa sa sanlibutan. Kasi pag pinili nyo ang sanlibutan, sabi nga sa Matthew, no? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Pumasok kayo sa, maraming pumapasok sa malapad na daan at kakaunti ang pumasok sa makipot na pintuan. Ibig sabihin, pag sanlibutan kasi maluwag, napakaluwag. Ang pagiging Kristiyano ay ang sabi na napakasikip. Hindi ho masikip ang pagiging Kristiyano. Kasi binibigyan ka ng free will kung anong pipiliin mo. Pipili ka ng kasamaan, hindi ka pipigilin ng Diyos. At pag tumigil ka sa kasamaan, welcome ka sa Diyos. Pag gusto mo ng masama, hindi ka didiktahan ng Diyos. Palalahanan ka lang ng Biblia. At kung gusto mong tumigil sa masama, welcome ka sa Diyos. So sino magtagumpay? Sabi ni John, sapagat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Ang sanlibutan, ito na ating kinatungtungan. Anong mayroon nito? Anong mayroon sa panahon ngayon? Alam mo kaibigan, bato-bato sa langit, diretsuin ko na kayo ngayon. Ang panahon natin ngayon, ang tao at babae at lalaki ay pumapasok ngayon sa pangangalunya. Okay? Ano yung pangangalunya? Pag hindi kasal, nagsama kayong hindi kasal ay pangangalunya. At kung kasal kayo, nag-asawa ka ng iba, pangangalunya rin. At kung mayroon ka ng partner, nakipag-chat ka pa, nakipag-text ka ba, that is pangangalunya. So ano nga ba? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Anong sinasabi ng Panginoon? Walang kaligtasan ang mga taong makasalanan. Walang kaligtasan. Means, pag nagpapatuloy ang tao sa pagkakasala, desisyon mo yon. Pero yung hangad mong magandang buhay, ipagpagkakait yun ng Diyos. Tatandaan mo kaibigan. Para mas maliwanag sa iyo. Walang kaligtasan, sabi sa Isaias, walang kaligtasan ang mga makasalanan. Okay? So, paano natin mapagtagumpayan ang sanlibutan ito? Pag tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, mas pinili natin ang Panginoon, mas pipiliin natin ang mamuhay ayon sa salita ng Panginoon, mas piliin natin ang gusto ng Panginoon, mas piliin natin ang plano ng Panginoon para tayo magtagumpay. Sapagkat kaibigan, pag hindi ka maniwala ka naman pagdating ng panahon. Kailan maniniwala ang tao? Sa Diyos, pagbagsak na ang buhay. Kailan maniwala ang tao sa Diyos? Pag may sakit na ang katawan. Kailan maniwala ang tao sa Diyos? Pag bigo na ang buhay. Ibig sabihin, pag dumating na yung panahon na hirap saka pa maniwala ang tao sa Diyos. Pero may mga panahon, hindi pa rin sila naniwala. Ibig sabihin, kawawa yung mga tao na yan. So una po, balikan ko po na maiksi ang ating aral. Ang pinanggalingan ng tukso ay galing ito kay Satanas. Okay? Then pangalawa, ang pamaraan ni Satanas ang laman. Siyempre, lahat naman siguro kayo ay galing sa makasanlibutan. Amen? Amen. Yung naroon ka sa makasanlibutan gawain, anong mayroon? Example na kapula, sigaw. Makasanlibutan, ikaw. Uminom ng alak. Ano pa? Nagsusugal. Ang nakakalungkot doon, nakipagdiskuhan sa open place. Nakakaya yun. Tinan mo ngayong Pasko, mga bagong taon, ang dami naman yung busy ang kalye. Doon sila nagdidisko. Amen po ba? Yan ay gusto ng laman. Oo, gusto ng laman. So, pangatlo, yung pinanggagalingan ng tukso, yung ating mga kaibigan, kasama. Check mo ang iyong mga katabi. Amen po ba? Amen po ba? Minsan, yung kasamahan mo, halimbawa siya ay mahilig mag-joke. No? Mahilig ng mag-joke. Ano yung joke niya na, kung mag-joke ka ng ano ba yung kapuri-puri na joke ng demonyo? Ano yon? Di ba alam nyo na yon? Huwag nyo na sabihin yon dahil alam nyo na yon. At huwag nyo na ulitin at itigil na yon. Amen po ba? Amen. Okay, so pang-apat, yung mga kasamang Kristiyano. May mga Kristiyano kasi na sa halip yayain ka patungo tuloy talaga sa kabanalan. Meron kasi mga tao rin na niyayaya ka pabalik na sa iyong pinanggalingan. Tandaan nyo ito kapatid, itong sinasabi ko sa inyo.
Tandaan nyo ito. Galing na kayo sa makasanlibutan. Alam nyo na ang buhay makasanlibutan. At alam nyo na yon kung gaano kahirap ang buhay makasanlibutan. Kung babalik pa kayo diyon, kapatid, ibig sabihin, ikaw na yon ang papahamak sa iyong sarili. Amen? Amen. Ang tanong, sawa ka na ba sa pinanggalingan mong sanlibutan? Kasi pag hindi ka pa sawa, na i-enjoy ka pa sa buhay makasanlibutan, hindi ka titigil. Enjoy ka pa eh. Amen po ba? Amen. Pag ano yung makasanlibutan, pwedeng makipag-girlfriend ka ng 10, sabay-sabay. Amen? Amen. Lunes ng umaga, iba. Lunes ng gabi, iba. Di 12. Di ba? 7 times 2, 14. Amen po ba? Amen. Pwede mangyari, hindi? Amen. Pwede. Pwede. Punta ka lang sa social media eh. Ibang girlfriend mo sa umaga, ibang girlfriend mo sa gabi. Amen? Amen. Ibang boyfriend mo sa umaga, iba din boyfriend mo sa gabi. Amen po ba? Amen. Laman yan eh. Naalala ko yung mayroon akong ka-chat na taga Hong Kong. So tinanong niya ako, kung taga saan ako, sabi ko taga Philippines. Tinanong din niya ako kung mayroon ba akong asawa, sabi ko 8 ang anak ko. Oo. Pero sinabi ko siyang 8 anak ko, nagsabi pa rin siya ng magbanggit ka ng yung apps kung saan mag-uusap. Viber? Isa pa, WhatsApp? WhatsApp. Sabi niya mag-ano ka ng WhatsApp para doon tayo mag-usap para video call. Hindi ko na siya pinansin. Amen? Amen. Bakit? Tanong mo nga, Brother Well, bakit mo hindi mo pinansin? Brother Ruel, bakit di mo po pinansin? Siyempre busy ako. Amen? Busy ako sa trabaho, busy din ako sa business ko. Eh paano mo tanggihan yung kung wala kang business? Wala kang trabaho? Tama mali? Tama. Oo. Siyempre, ang taong busy, mahirap pasukan ng tukso. Tulad ko, dedicated ako sa trabaho ko, dedicated ako sa negosyo ko. Ibig sabihin, ang pagising ko, ang isip ko, negosyo agad. Pagising ko, ang isip ko, trabaho. Amen? Eh, paano ngayon kung wala kang hindi ka busy? Siyempre, ang ganda pa man, hindi mo alam kung edit yun di ba? Amen? Amen. Kasi yung social media, talaga naman, dihadong-dihado ang mukha, pero pag inedit, higit pa sa artista. Mayroon nga akong, sinabihan isang babae, yung inedit niya yung mukha, sabi ng isang kaibigan ko, tingnan mo siya. Sabi ko, sino ito? Hindi ko nakilala talaga, totoo. Tapos sabi niya, kinumpronta ko yung babae. Sabi ko, ma'am, hindi ka ba nahihiya? Sabi ko, hindi ka ba nahihiya? Ito ka, tapos ito ang ganda ng edit mo. Paano ngayon yung manliligaw sa'yo at makita ka? Di ba? Lahat na nag-YouTube may make-up. Lahat na nagla-live may make-up. Ako ang make-up ko pawis. Amen? Amen. Kaya nag-make up yung mga nagla-live at nag-YouTube para yung aura nila ay gumanda naman konti. Kahit anong paganda mo, pag pangit ka tulad ko, pangit talaga, hindi talaga lalabas yun. Amen po ba? Tanggapin niyo ng katotohanan. Amen? Amen. Kahit anong make up mo, kung talaga namang dihado ang itsura mo, hindi mo makukuha sa make up yun. Kaya sabi ko sa isang babae, ma'am, hindi ka ba nahihiya? Paano ngayon kung makipagkita yung lalaki na naingganyo sa mukha mo? Imagine mo yun. Ang tawag yan, panliling lang. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Isa pang panliling lang ng karamihan. Yung mga mababanghay. Tama? Nagsusuot ng sandalya ng 4. Para tumangkad man lang din. Eh siyempre, pag mag-high heels ka, ang ano mo doon, pag ano na, bigla kang tangkad. Tanggapin mo na. Wala namang mawawala
Eh kung ang height mo tulad ko, ano bang mawawala doon? Amen po ba? Amen. Ang sinasabi ko sa inyo kaibigan, lumaya kayo sa ganong kalagayan para hindi po kayo magamit ni Satanas. Kasi pwede kasi tayong magamit ni Satanas para makaisa sa ibang kapwa. Sabi mo mata. Mata. Oo. Yung mata, ikot-ikot mo. Pag umikot yung mata mo, nako, pag nagkamali ka ngayong gabi, pag ikot mo, mayroong mga, nako, Diyos ko po. Sa totoo lang, kapatid, no, tama-tamang topic nito bago ako tumayo, tumawag yung kaibigan ko, na si Sarento. Sabi niya, Pastor, yung dalawa kong panabong na wala, ninakaw. Oo. So, ang sabi ko, ang pagbibintangan niyo, nagpapader. Silang 7 suspect. Sinabi ko sa kanila harapan, kayo 7 suspect. Siyempre, kayo nagpader eh. Alam mo naman, hindi mo yung manok, bakit mo kinuha? Tama? Alam mo kung mahina ang mata mo, ulitin ko bago ko matapos, kung mahina ang mata mo sa mga magagandang babae, huwag kang tumitig. Kung mahina din ang mata mo sa mga gwapong lalaki, huwag kang tumitig. Kasi once tumitig ka, sigurado malalaglag ka. Eh kung mahina ang mata mo sa pera, huwag kang tumingin sa mga tanso. Sigurado yan. Totoo yun, hindi ko nagbibiro. Sa balat na lang. Kasi ang tanso mahal. Kaya wag ka tumitig doon. Alam mo, tinititigan ko yung tanso dyan. No? Sabi ko, hindi talaga ako mainggan nyo. Sa totoo lang. Kung ano yung kainaan mo, wag kang tumingin. Halimbawa, mahina ka sa mga material na bagay. Huwag kang pumunta ng mall. Kasi kung materialistic ka, pag pumunta ka ng mall, andun yung sofa, andun yung kortina, andun yung damit, andun yung blouse, andun yung pantalon, ang dami yung makikita mo. Eh, totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Kung saan ka mahina, huwag kang tumingin para mananalo ka sa tukso. Amen po ba? Amen. Sa mga chick boy, sa mga chick boy, ano yun sa lalaki? Mga babaero, huwag kang tumingin sa mga magagandang babae. Huwag kang tumingin din sa mga puging lalaki. Totoo yun, mananalo ka sa tukso. Ang realidad malayo-layo pa. Talagang gumagaling yung lady. So, padadaig ka ng tukso. Kung hindi ka pa nagpe-pray. Amen? Amen. Hindi ako nagbibiro kaibigan. Realidad ito. Ibig sabihin, kung saan ka mahina, huwag kang tumingin para mapagtagumpayan mo ang tukso. Alam mo yung mga naghahangad yumaman. Dati hangad din ko din yumaman eh. Kasi ang nasuri ko kasi ang kayamanan ng buhay. Masikat sila pag mayaman. Masikat kasi sila pag may pera. Masikat sila pag mayroong mga sasakyan. Masikat sila pag mayroong silang lupain. Masikat sila pag magandang tahanan. Alam mo kaibigan, nasuri ko, alam mo, wag mo na pangarapin yung magandang bahay mo, magandang sasakyan mo, wag mo na pangarapin yan. Kasi magsisimula talaga doon ang gulo ng isip mo. Sa totoo na. Kung ano yung hinaharap mo, yun na lang pagyamanin mo. Kasi, alam mo kapatid, mismo na kayo nagsasabi sa akin na napakasimple ko lang tao. Kasi ang pera, hindi dapat ipagyabang. Sa totoo lang. Hindi dapat ipagyabang ang pera. Ang karamihan, hindi ipagyabang. Ano man naabot mo, hindi po dapat ipagyabang. Sa totoo lang. Kasi yung alam mo, yung ako yung nagsimulang magpapastor, nagsimula ako magpastor, gumulo buhay ko eh. Bakit gumulo? Kasi gusto kong magkapera na magkapera. So yung bumagsak na ako, sinuko ko na sa Panginoon, di ba rin makakain na lang, saka pa dumating yung pera na hindi ko na hiningi ang pera. Kaya nga, be careful kayo eh, kasi yung nagsasalita sa inyong harapan, ay tested ito sa mundo. Nasaksihan ko kung gaano kadumi ang mundo. Nasaksihan ko kung gaano kahirap ang mundo ito.
Nasaksihan ko rin kung gaano kahirap tumalon sa mundo ito. Sa palibot mo, lahat ang tukso na riyan. Amen po ba? Amen. Napansin nyo yung sa tanso na tukso? Imagine mo yun? Mas ipinagpapalit yung trabaho. Magkano yun? Magkano yung pera mo? Magkano yun sa isang linggo? Tapos ipinagpalit mo lang sa maliit na halaga. Kasi ang tukso, kaibigan, pag ito po ay ang layunin kasi ng tukso, para sirain ang inyong pangalan. Sirain ang inyong pangalan, para pag-usapan ang inyong pangalan, para hiyain ang inyong pangalan. Yun ang layunin ng tukso, ibagsak ka. Okay? Para pag-usapan ka. So, imagine mo, kung matukso ka man lang, iisipin mo lagi, sino ba mananalo? Ikaw ba o ikaw talo? Kasi pag ikaw matalo sa tukso, ikaw laglag pangalan mo, mapapahiya pangalan mo, pag-uusapan pangalan mo. At pag mapapaya pangalan mo, means nakakapag-commit ka ng mali. So, patay ka. Wala na ngayon sa'yo maniniwala. Wala na ngayon sa magtitiwala. Walang oportunidad dumarating. Literally, practically, logically, ganun ang mangyayari. Kaya bago ka man lang sana matukso, ang dami mong pag-iisipan. Pamilyado ka ba? May trabaho ka ba? May pangalan ka ba? At professional ka ba? Tapos ka ba sa kolehiyo? Tapos sa isang idlap, pag-uusapan pangalan mo? Dapat mag-iisip eh. Amen po ba? Amen. So ang tanong, paano mo naman malampasan, huwag kang bumitaw sa prayer. Totoo yan. Imagine mo, na-educate ko na kayo. Lahat. Pati ma-educate ngayon ang nanonood. Huwag kang pumatol sa isang bagay na sa dulo pagsisihan mo. At huwag kang pumatol sa isang bagay sa dulo iiyakan mo. At huwag kang pumatol sa isang dulo mapapahiya pangalan mo. Dapat lagi mo i-consider mo as ikaw. As ikaw. Imagine mo yun. Alam mo yung bago ako tumayo. Nakaraan bago na ako tumayo, may nangyari din. Ngayon bago ako tumayo, tumawag din ang kaibigan natin, ang kapitbahay natin. Nawawala. Ang panabong na dalawang manok. Kaya sabi ko sa manager kanina, nako, ang suspected yung 7. Papuntahin mo na agad yan. Amen? Amen. Mag-alaga ka ng manok kung gusto mo ng manok. Imagine mo, mandampot ka naman ng manok sa tabi, eh may-ari yan. Bakit natin naman? Amen? Amen. Alam mo, kung mahina ang kamay mo, ibuka mo nga ang kamay mo. Kung mahina ang kamay mo, gamitin mo sa tama. Huwag mong gamitin sa mali. Amen? Amen. Amen. Bakit, Pastor, isinama mo sa live yan? Hindi, mas maganda yun. Mahirap magkunwari. Amen po ba? Amen. So, mapagtagumpayan, first dyan, mapagtagumpayan ang lahat ng tukso sa buhay. Lahat ng tukso. First John chapter 5, verse 4. First John chapter 5, verse 4. Sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay anak ng Diyos, believer ni Jesus, may church ka, mayroon kang advisor, mayroon kang kapatiran na mag-a-advise sa'yo, ibig sabihin, madali kang lumampas. Alam mo, kapatid, diretsuhin ko na ang aral. Pag matalo ka sa tukso, ikaw rin ang talo. Alam mo, pag mayroon na kayong, taken na kayo, o mayroon na kayong karelasyon, mayroon kayong asawa, na hindi pa hiwalay, iwas na lang kayo sa tukso. Kasi ang masama doon, kapatid, bago ako matapos, ito habilin sa inyo, sa araw na ito, ang pinakamasama, na tukso ka, tapos mahal mo pa siya, at nahuli ka. Anong sigaw pag nahuli? Anong sigaw? Anong sigaw pag nahuli? Sorry. Sorry. Pag gumawa ka ng kalokohan, walang sorry. Sinadya mo yun eh. Amen po ba? Amen.
Pag gumawa ka ng kalokohan, pag-isipan mo mabuti. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi pag mahal mo pa, halimbawa may kachat ka, nahuli ka, mahal mo pa, di kawawa ka. Kawawa ka. Kasi iiwanan ka nila. Iiwanan ka ng asawa mo. Iiwanan ka ng girlfriend mo o boyfriend mo. Kasi wala namang matutuwa na mayroong taken ka na, may kachat ka pa. Hindi matutuwa partner mo. Hindi din matutuwa asawa mo. Pastor, libangan lang ito. Libangan sa dulo na in love ka? Yun bang libangan? Sa dulo nagkasala ka, libangan ba yon? Hindi po libangan yon. Ang tawag doon, katatawan ng laman. Amen? Amen. So, tiyakin mo lang na pag pumasok kayo, ready kayo. Di ba tinuro ko sa inyo, pag nagkasala ka, anong una mong buhatin? Ha? Anong unang buhatin? Pag pumasok ka sa ganung buhay, kapatid, ako na mismo mag-advise sa iyo, i-ready mo na yung maleta mo. Lagyan mo na ng damit. Amen? Amen. I-ready mo na. At least kung mahuli ka, dala mo na maleta mo. Ay kung wala maleta, yung bag. Plastic. I-plastic mo. Sako. Sako. Amen? Amen. So, ibig sabihin kapatid, hindi ako kumbinsido magluko ka, magsusuri ka. Hindi ako kumbinsido. Kasi pag nagluko ka, usually, sinadya mo ang krimen. Walang sorry. Ang lupit mo pala, pastor. Yes. Kasi ano yan eh, ano yan eh, yung pananadyang mali. Amen po ba? Amen. Kung hindi ito naka-live at saka hindi ito naka-YouTube. Kasi yung YouTube, ang YouTube ko walang edit. Diretso play. Alam mo ba kaibigan, mapapaliwanag ko talaga ng husto ito. Mayroon lang kasi akong inihilingan eh. Kaya hindi ko matumbok diretsyohan kasi naka-live. Amen po ba? Amen. Once matukso ka, nagsisimula yan sa mata, sa isip, then action. May ano yun eh, long play. Yung pagsimula ng play, hindi mo ba naisip na may anak ka? Hindi mo ba naisip na may asawa ka? Hindi mo ba naisip may partner ka? Hindi mo ba naisip pangalan mo? Ang daming maisip dun eh. Yung pagpe-play pa lang. Amen? Amen. So dapat ngayon matawan ka. Para madadala mo ang aral ito sa iyong paglalakbay sa sanlibutan ito. Ako na mismo nagsasabi, pag mahina-hina ang panampalataya mo, mahina-hina ang alam mo sa Biblia, mahina-hina ang pagkakilala mo sa Panginoon, wala. Bibigay ka sa sanlibutan ito. Bakit ko sinabi? Karanasan ko, ang dami kong tinanggihan. Ang dami kong tinanggihan, literal. Kaya pag babae, pag tumitig sa akin ang babae, kumikinda, lagi ko sinasabi, may gusto ka? Pag sinabi niya may gusto ka, ang sunod kong sabi, malas mo, hindi kita type. Sabi mo sa iyong katabi, malas mo. Malas mo. Sabi mo, harapin mo. Wag mo harapin yung partner mo. Kasi pag hinarap mo partner mo yan eh. Amen mo ba? Take two. Mali. Amen mo ba? Sabihin mo, malas mo, Malas mo. hindi kita type. Hindi kita type. Paano kung type mo? Sasabihin mo din, malas mo. Malas mo. Kasi type kita at hindi kita papatulan. Mali. Amen po ba? So, sana mapupulutan nyo ang aral na ito, mga kaibigan. Magdasal kayo, mag-pray kayo, tapos talagang hilingin sa Panginoon ang inyong panampalataya palaguin, plus mag-pray kayo, magbasa kayo. Kasi ang mundong ito, maraming temptation. Kumaharap pa sa temptation. Amen po ba? Amen. So, walang tao dito na hindi natutukso. Walang tao na bubuhay sa sanlibutan ito na hindi dumadaan sa tukso.
Amen? Siguro lahat lang dito, kung darating ang araw, maborn again kayo. Baka kayo na mismo ang tatayo. At sasabihin nyo kung nakailan kayong lalaki at nakailan kayong babae. Ngayon, hindi mo pa masasabi yan eh. Kasi natatakot ka. Amen? Amen po ba? So, sana mapupulutan mo ang araw na ito. So, sabi mo, tukso. Lumayas ka. Okay, so ang ginawa ni Jesus, balikan natin ang ginawa ni Jesus. Una, siya'y ininsulto, sabi ni Jesus kay Satanas, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng bibig ng Diyos. Ibig sabihin, dinistract niya. Then pangalawa, yung panlilinglang ni Satanas, binalaan niya. Yung nilinglang ang Panginoon, ginawa ng Panginoon, binalaan niya si Satanas. Hindi pa tumigil si Satanas, then dumating ang panahon, sabi niya, kung sambahin mo ako, ibibigay ko ang lahat ng ito. Sabi ni Jesus, lumayas ka, Satanas. So, ibig sabihin, si Satanas, kasi ang Panginoon ay nagtagumpay yung panahon na yan. Now, paano tayo magtagumpay? Ulitin ko. Pag ikaw ay inutusang mali, huwag kang sumunod. Pag nanlilinglang ka o nililinglang ka, dapat isipin mo lagi bago ka pumatol. Tapos, then, balaan mo yung mga taong hindi tumitigil sa'yo. Amen po ba? Amen. Yung laging nag-I love you sa'yo na hindi pa rin tumitigil. Di ba may mga lalaki na sila sabi mo na sa lalaki, wala kang chance. No, hindi sila tumitigil ng panunuyo. Amen po ba? Amen. So anong gawin mo? I-distract mo. Ibig sabihin, pag dinidistract mo na ang demonyo, huwag kang mangindat, huwag kang ngumiti. Alam ba, pag dinidistract mo yung isang lalaki, dapat nakadilat yung mata mo. Amen po ba? Amen. Ay, paano kung blinking yung mata mo? Di ba? Amen po ba? Okay, so? Hindi naman ganoon. Ganoon, di ba? Okay, so ang ginawa ni Jesus sa kay Satanas, dinistract niya dinistract niya si Satanas sa pamagitan ng salita. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Okay, pangalawa, nilinglang siya. Ang ginawa ng Panginoon, binalaan siya ni Satanas. Ang sabi niya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Then, hindi pa rin tumigil si Satanas. Then, pinalayas ng Panginoon si Satanas. So now, as a Christian, papaano natin i-handle ang tukso? Then, huwag kang tumingin. Pag alam mo, ang isang babae, isang lalaki may gusto sa'yo, lumayo ka. Paano kung hindi ka lumayo? Ibig sabihin, gusto mo. Gusto mo matukso. Amen? Pag ginusto mo matukso, ang dulo yan, kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? So at least, kung naliwanagan kayo, salamat sa Panginoon kung naliwanagan kayo, pero isa lang ang sasabihin ko, kapatid. Pagigihan mo paging Kristiyano, sayang. Kasi kung mayroong inaalok ang sanlibutan sa atin, mas malalim ang inilaan ng Diyos para sa ating lahat. Amen po ba? Bakit ko nasabi yan? Paano ko patunayan yan? Isang mangingisda, isang trabahante, ito ang ginawa ng Panginoon. Pinagpala. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin kaibigan, ano bang ginawa ko? Ang panahon ko ay ang radio na katabi ko. Ibig sabihin, even sa preach ko, even sa turo ko, ako nakikinig rin. Amen po ba? Amen. Sabi po tumayo kapatid. At hilingin natin sa Panginoon na tayo magtagumpay sa tukso nito. Hallelujah, Jesus. Sumabay kayo sa aking panalangin, sabihin ng Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa mga sandaling ito, sa mga sandaling ito, luhubin niyo po loobin niyo po ano mang aking kaharapin, ano man aking kaharapin, ano mang aking marinig, ano man aking ano mang aking makita. ano man aking makita, Luhubin mo po, Panginoon, loobin niyo po na hindi makapasok na hindi makapasok ang espiritu ng panunukso ng Espiritu ng Panginoon sa aking buhay. sa aking buhay. Umaasa ako, Panginoon, Umasa ako, Panginoon, sa mga sandaling ito. sa mga sandaling ito. Naninigluhod ako sa iyo, Panginoon, Naninigluhod ako sa iyo, sa Panginoon, iyong kabanalan, sa iyong kabanalan, sa iyong pangalan, sa iyong pangalan, kung paano ka nagtagumpay. kung paano ka nagtagumpay. Ako man din Ako man din, ay hangad kong ay hangad ko, matulad ako sa iyo, Panginoon. matulad ako sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ako'y nakalima, Sa Panginoon, mga oras na ako'y nakalimang, Panginoon, ipaalala mo ang araw na ito paalala mo ang araw na ito upang hindi ko iyakan upang hindi ko iyakan pagdating ng araw pagdating
araw ang aking papasukin. ang aking papasukin. Tulungan mo po ako managumpay Tulungan niyo po ako managumpay sa lahat sa lahat tulad ng kahirapan, tulad ng kahirapan, mga alalahanin sa buhay, mga alalahanin sa buhay, mga pangarap sa buhay. mga pangarap sa buhay. Gamitin mo ito, Panginoon, Gamitin mo ito, Panginoon, para ako mapalapit sa iyo. para ako'y mapalapit sa iyo. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa mga nagdaang panahon sa mga nagdaang panahon na ako'y nagpakasawa na ako'y nagpakasawa sa kasalanan. sa kasalanan. At ngayon, Panginoon, At ngayon, Panginoon, nakita ko, nakita ko, nahirapan akong umusad sa buhay. nahirapan ako umusad sa buhay. Umaasa ako, Panginoon, Umaasa ako, Panginoon, kung ano man aking kahinaan, kung ano man aking kahinaan, ang iyong kalakasan, ang iyong kalakasan, ang iyong salita, ang iyong salita, ang iyong pangalan ang iyong pangalan, ay magiging iyong gabay. ay magiging gabay Sa mga oras sa sandali sa mga oras at sandali na ako'y nag-iisa, na ako'y nag-iisa. huwag mo akong pabayaan, Huwag mo akong pabayaan, payagan mo akong makalapit kaya ako makakapit sa iyong paanan, sa iyong paanan, sa iyong kabanalan. sa iyong kabanalan. Umaasa ako, Panginoon, Umaasa ako, Panginoon, ang aking dalangin ang aming dalangin. ayaw ng tinubad. Kapatid, sa mga sandaling ito, inanyayahan ko po kayong yumuko. Feel the presence of the Lord. At habang ka na kayo ko, maaaring ipakikita, ipaalala ng Panginoon ang mga nangyayari sa buhay mo. Kapatid, sa mga oras na ito, kung ikay dapang-dapa, hindi lamang natukso, kundi nag-commit ng mali, may Diyos na nag-aantay sa iyo. May Diyos na handang yayakap sa iyo. At may Diyos na handang maglinis sa iyo. Hindi hadlang ang kasalanan para tumalikod ka, kundi payagan mo sa mga oras na ito, ikaw at ang Diyos ay makasama mo. Payagan mo yung sarili ngayong makalapit sa pamagitan ng panalangin mo personal. Inanyayahan kita ngayon na mag-pray sa iyong kinatayuan sa mga oras na ito. Kayong nanonood, sabayan mo kami. Sabayan mo kami sa paglapit sa Diyos. Sabayan mo kami sa pagmamakawa sa Panginoon. Kapatid, kaya mo yan. Kaya mo yan, ilang beses ka man madapa. Ilang beses ka man matalo. Ilang beses ka man umiyak. Tandaan mo ito, kapatid. Ang Diyos na aking sinasamba, isang Diyos na mangingibig at isang Diyos mapagpatawad. Isang Diyos na matatawagan. Isang Diyos na yumayakap sa isang makasalanan. Mas piliin mo ngayong gabing ito ng Panginoon ang siya mong makausap. Kaibigan, tandaan mo ito. Huwag mong sabihin wala ng pag-asa ang buhay mo. Simulan mo ngayon sa paniniwala. Simulan mo ngayon sa paniniwala sa Panginoon. Simulan mo ngayon sa pagtitiwala sa Panginoon. At simulan mo ngayong gabi ng pag-aasa sa pangalan ng Panginoon. Yes, Lord God. Sa mga oras na ito, Diyos, sa aming kinatayuan, yakapin mo kami na isang makasalanan. Yakapin mo kami, Panginoon, na ngayon nagsusumamo sa inyo. Na ipadama mo, Panginoon, ang iyong paglilinis sa amin. Patawarin mo kami sa aming kabataan, sa aming kadalagahan, na winaldas namin ang aming katawan, hindi namin iningatan. At ngayon namin nalaman, napakahalaga ang aming katawan sa pagtemplo mo kami. Mula sa harapan hanggang sa likuran,
lamang sa likuran patungo sa mga nanonood, Panginoon. Patawarin mo ang mga taong pagod na. Linisin mo ang mga taong suko na. Abutin mo ng iyong mapagpalang kamay. Abutin mo ng iyong pangalan sa aming harapan. Yakapin mo po kami, Ama. Yakapin mo po kami na kami nagsusumamo ngayon sa iyong harapan at sa panan. Hindi lamang kami, maging ang mga nanonood ngayon. Abutin mo po, O Diyos, ng iyong habag at awa ng iyong pangalan, ng iyong kapangyarihan. Ang mga nanonood sa ospital, ipagkaloob mo po, Ama, ang kagalingan sa kanilang karamdaman. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Kung paano mo kami nilinis, at kung paano mo kami pinatawad, at kung paano mo kami niyakap. Yakapin mo rin, Ama, ang mga nanonood sa live FB na ito. Patawarin mo ang lahat ng kasalanan, ang paglabag sa iyong mga salita, ang paglabag sa iyong pangalan, sa iyong kautusan, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawarin at linisin mo kami, Ama. Patawarin mo kami kung kami naging dahilan upang magamit ni Satanas ng matukso ang aming mga kapwa-tao. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras nito. Hayaan at payagan mo po, Ama, na ngayon makakilos ang iyong banal na kapangyarihan, makakilos ang iyong banal na Espiritu, at sa pangalan ni Jesus, Ama. At sa pangalan ni Jesus, Ama, aki pong inilalapit ang isang babae, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. At ngayon, yakapin mo sa kanyang mga kamali at kasalanan. Ipagkaloob mo po, Ama, ang iyong kapatawaran sa kanya. At katagpuin mo po, O Diyos, ang tao ito, ang babae ito. At sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lalaya ka. Sa pangalan ni Jesus, lalaya ka sa iyong pinanggalingan. At sa pangalan ni Jesus, lalaya at bibigyan ka ng bagong buhay ng Diyos ngayong gabi. At sa pangalan ni Jesus. At sa pangalan ni Jesus, lilinisin ang iyong kadungisan, ang iyong kamalian, ang iyong kasalanan. At ngayon, lulukuban ka ng kanyang kaningningan at kapangyarihan upang ikay makalakad sa kanyang katwiran. Sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, O Lord God. Salamat, Ama, sa munti mong aral. Salamat, Ama, sa munti mong aral na ngayon aming natutunan. At alam po namin, ang mga nanonood sa FB Live na ito, pinalaya mo na. Sa lahat ng karumihat, kasalanan, sa lahat ng karamdaman, na lumapo sa kanilang katawan, mula ulo hanggang talampakan, Ama, alam po namin, Panginoong Diyos, ay pinagaling mo na ang lahat ng nanonood ngayong gabi. At pinagpapala mo na, pinananagumpay mo na, iniahon mo na sa kahirapan, at dalhin mo sila sa kasaganaan, katagumpayan, at dalhin mo sila, Ama, sa iyong harapan, upang sa ganun, sama-sama kami makapagpuri sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, ng marami. At sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, ang lahat ay magsabing, Amen. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah.